Tinawanan siya ng lahat pero isang suntok lang ang nagpatahimik sa buong arena. Panoorin sa video ang eksaktong sandali kung kailan ang yabang ay napalitan ng Akala nila biro lang ang laban pero sa isang iglap nagbago ang lahat. Sa unang suntok ni Pacquiao, napatigil ang arena at ang tumawa ang siyang unang napahiya. Tahimik ang loob ng training sa Los Angeles ng araw na yon. Ilang kameraman ang nakaabang. May mga coach na nagbubulungan at may ilang martial artists na nakapulupot ang mga braso. Habang nanonood, hindi ito ordinaryong ensayo. May kakaibang tensyon sa hangin. Sa isang sulok nakatayo si Steven Seagal. Matangkad, matikas, kampante ang postura. Kilala sa buong mundo bilang action star at Aikido master. May ngiti sa labi habang pinapanood ang isang maliit na lalaking abalang nagwa-warm up sa gitna ng ring. Si Manny Pacquiao pawisan. Simple ang suot. Walang yabang. Tahimik lang siyang tumatalon. Gumagalaw ang paa. Parang walang iniintinding tao sa paligid. Para sa marami isa lang siyang boksingero. Pero para sa mga Pilipino, isa siyang alamat. Napailing si Seagal at bahagyang natawa. Boxing lang. Sabi niya sapat. Para marinig ng mga nasa malapit. Sa totoong laban, isang galaw lang ang kailangan. May ilang napangiti. May iba namang napakunot no ramdam ang pagmamaliit. Narinig ni Manny ang sinabi pero hindi siya tumingin. Hindi siya sumagot. Hindi rin nagpakita ng galit. Tuloy lang ang galaw ng kanyang paa. Tuloy ang ritmo ng kanyang hininga. Isang producer ang lumapit at nagsabing, "Just a light demo. One punch. No full contact." Napatingin si Seagal kay Manny. May kumpiyansang tingin. Isa lang tanong niya. Sapat na yon. Umakyat ang dalawa sa ring. Biglang tumahimik ang buong Gillen. Walang musika. Walang sigawan. Tanging tunog ng hangin at mahinang paghina ang maririnig. Itinaas ni Manny ang kanyang mga kamay. Relaxed pero handa. Si Seagal naman bahagyang tumagilid parang may binabalak. Go! Sabi ng referee. Sa loob ng isang iglap may gumalaw. At sa sandaling iyon, napasinghap ang buong madla. Hindi dahil sa lakas ng sigaw. Hindi dahil sa tapang ng salita, kundi dahil sa unang galaw na walang nakakita. Maliban sa taong tatamaan nito. Bago natin ipagpatuloy, comment muna kung saan ka nanonood at kung team. Matapos ang unang galaw na nagpatigil sa hininga ng lahat. Umatras ang referee at tinaasan ang kamay. Relax lang sabi niya. Demo lang to pero kahit demo lang ramdam ng buong liin na may mababago sa araw na yon. Humakbang si Steven Seagal palayo ng kalahating metro. Muling inayos ang kanyang postura. Kita sa kanyang mukha ang kumpiyansa. Yung klase ng kumpiyansang galing sa dekada ng pelikula, pagsasanay at paniniwalang walang makakatapat sa kanya. Sa malapitan, sa kabilang banda, tahimik si Manny Pacquiao. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagpakitang gilas. Tiningnan lang niya ang sahig sandali saka tumingala. Ang mga mata niya kalmado. Malinaw, parang sanay na sanay sa ganitong sitwasyon. Isang coach ang bumulong sa katabi niya. Ang bilis ng paa niya. Sumagot ang isa. Pero pelikula lang yan si Seagal. Iba ang ring. Napangiti si Seagal nang marinig. Iyon. Sa totoong lab ng malakas. Walang oras ang boxing. Isang hawak, isang bagsak. May ilang tumango. May ilan ding hindi kumbinsido. Lumapit ang producer ulit. Money like lang ha.
Isang suntok. Steven. Depensa. Lang. Tumango si Manny. Tumango rin si Sigal. Pero may bahid ng paghamon ang kanyang ngiti. Naglakad sila pabalik sa gitna ng ring. Sa puntong iyon may dumating na ilang bisita, mga trainers dating fighters at ilang media. May naglabas ng cellphone. May nagsimulang mag-record. May nagbubulong na ito yung moment na mapapanood ng milyon. Tumayo si Manny sa orthodox stance. Bahagyang nakababa ang balikat. Gumagalaw ang paa parang sayaw. Walang bigat, walang tensyon. Pero alam ng mga bihasa, yan ang pinakamapanganib na posisyon. Si Sigal naman mas mabagal ang kilos. Hindi siya nagmamadali. Umaasa sa timing, sa kontrol. Sa ideyang kapag lumapit si Manny, isang pagkakamali lang. Tapos na. Handa. Tanong ng referee. Tahimik. Go. Umandar. Si Manny. Hindi siya sumugod. Hindi siya umatake. Agad. Umikot siya. Kaliwa, kanan. Maliit. Nahakbang. Parang sinusukat ang distansya. Parang binabasa ang reaksyon. Sumunod ang tingin ni Sigal pero hindi ang paa. At doon nagsimulang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Masyadong mabilis ang galaw ni Manny. Masyadong unpredictable. Isang feint. Isang hakbang paharap, isang hakbang paatras. Hindi suntok, panlilin lang. Napasinghap ang ilang nanonood. Hindi siya basta-basta. Bulong ng isang trainer. Hindi ito pang demo. Sagot ng isa pa. Tumigil sandali si Manny. Tumingin kay Sigal. Hindi mayabang. Hindi mapanghamon. Para bang nagtatanong lang. Handa ka ba? Talaga? Sa unang pagkakataon, hindi agad. Sumagot ang katawan ni Sigal. Uminit ang loob ng ring. Pawis ang tumulo sa noon ng isang kameraman. May nagkomento sa likod kung ito to sa totoong laban. Biglang umatras si Manny ng kalahating hakbang, isang bitagad. At sa eksaktong sandaling yon, gumalaw si Sigal. Pero huli na dahil ang susunod na mangyayari. Hindi na tungkol sa estilo. Hindi na sa sandaling gumalaw si Steven Sigal, akala nang marami yun na ang simula ng kanyang control. Umabante siya ng bahagya. Iniangat ang kamay, handang sumalo. Handang humawak, handang patumbahin sa isang dalaw lang gaya ng libo-libong beses niyang ginawa sa pelikula at sa ensayo. Pero iba ang nasa harap niya. Ngayon, sa isang kisap mata, nawala si Manny Pacquiao sa harapan niya. Hindi literal na nawala kundi sa paraan ng galaw. Isang mabilis na hakbang pakaliwa. Kasunod ang biglang bagsak ng bigat sa paa, tapos isang pihit na halos hindi nakita ng mata. Para sa mga bihasa, malinaw ang nangyari. Para sa iba, parang nag-glitch ang eksena. Ang bilis. Bulong ng isang trainer. Sinubukang sumabay ni Sigal pero ang kanyang katawan ay kalahating segundo ang huli. At sa mundo ng laban ang kalahating segundo ay habang buhay. Isang mabilis na suntok ang dumaan. Hindi buong lakas. Hindi knockout punch pero sapat para maramdaman. Hindi malakas ang tunog pero ang epekto tahimik na nakakabigla. Napaatras si Sigal ng isang hakbang. Tumigil ang oras. Walang sigawan, walang hiyawan, walang kahit anong tunog kundi ang mabigat na paghinga ng mga taong nakasaksi. Ang kameraman na pababa ang kamera. Ang referee na pakurap. Ang producer na palunok. Hindi dahil nasaktan si Sigal kundi
Dahil tinamaan siya. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi galit, hindi takot, kundi isang bagay na bihirang makita pagkagulat. Light lang tumabilis na sabi ng referee. Sinusubukang ibalik ang control. Tumango si Manny. Umatras siya. Agad. Walang pagyayabang. Walang follow-up. Para bang sinasabi yon lang. Iyon ang punto. Pero alam ng lahat, nagsimula na ang tunay na laban. Sa isip. Umikot si Manny muli. Mas mabilis, mas maluwag, mas kampante. Parang may biglang naalis na bigat sa kanyang balikat. Samantalang si Sigal, bahagyang inayos ang kanyang tindig. Mas mainat na ngayon. Mas seryoso. Isa pa sabi ni Sigal. Mababa ang boses. Hindi na mapanghamon. Hindi na patawa. Tumango ang referee. Muling gumalaw si Manny. Hindi siya umatake agad. Pinaglaruan niya ang distansya. Lumapit. Umatras. Isang feint sa kanan. Isang mabilis na galaw sa kaliwa. Pinapabasa niya si Sigal at bawat basa. Mas lalo siyang nahuhuli. May nagsimulang magbulungan sa likod. Hindi niya mahawakan. Hindi niya matime. At doon nangyari ang sandaling hindi inaasahan ng marami. Sinubukan ni Sigal ang isang biglang hakbang pasulong, isang sabay na galaw. Para pumasok sa loob ng depensa ni Manny. Sa teorya, tama. Sa papel, epektibo. Pero sa aktwal, muli na una ang bilis. Isang kidlat na suntok ang dumaan sa hangin. Hindi malakas, hindi brutal pero eksakto. Malinis, kontrolado. Lay napasinghap ang buong gen. May isang taong napasabi ng ay hindi bumagsak si Sigal. Hindi siya nasaktan ng husto pero napahinto siya. Napayo ko ng bahagya. At sa sandaling iyon, malinaw sa lahat. Tapos na ang demo. Itinaas ng referee ang kamay. Okay, that's enough. Tahimik. Natumigil si Manny. Bumaba ang kanyang mga kamay. Walang ngiti, walang yabang. Tumingin lang siya kay Sigal. May respeto, walang panunuya. Saglit na tumahimik si Sigal. Pagkatapos, tumango siya. I get it, sabi niya. Mahina. Totoo, walang palakpakan. Walang sigawan dahil alam ng lahat may natutunan sila, hindi tungkol sa boxing. Hindi tungkol sa martial arts kundi tungkol sa pagmamaliit at kung paano ito binabasag ng bilis, disiplina at tunay na karanasan. Matapos itaas ng referee ang kamay at ihinto ang demo, na natiling tahimik ang buong gila, walang pumalakpak, walang sumigaw, walang nagdiwang. Para bang lahat ay sabay-sabay na huminto, hindi ang katawan kundi ang pag-isip. Dahan-dahang bumaba si Manny Pacquiao. Mula sa ring. Pinunasan ng pawis sa noo. Gamit ang tuwalya. Tahimik. Simple. Parang katatapos lang ng ordinaryong ensayo. Walang bakas ng pagmamataas. Walang kilos na nagsasabing nanalo ako. Pero ang mga mata ng mga tao sa paligid, hindi na pareho. Sa loob ng ring, nakatayo pa rin si Steven Sigal. Bahagyang nakayuko ang ulo. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa isang bagay na mas mabigat. Realization. Lumapit ang isang assistant. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango si Sigal. Okay. Sagot niya. Miklo diretso, walang palusot. Sa likod, may isang veteranong trainer ang nagsalita. Hindi niya tinapusin. Sumagot ang isa, hindi niya kailangan. May nag-record pa rin sa cellphone pero hindi na para sa spectacle. Para sa ala-ala. Para sa sandaling iyon na bihirang mangyari, ang sandaling binago
Ang pananaw ng marami. Lumapit si Manny. Kay Sigal. Walang kamera sa pagitan nila. Walang script, walang producer na nagdidirekta. Dalawang lalaki lang na parehong dumaan sa mahabang landas ng disiplina. Salamat, sabi ni Manny mahinahon. Salamat din, sagot ni Sigal. Mabilis ka. Ngumiti si Manny. Hindi malaki. Hindi mayabang. Training lang. Sa mga salitang iyon, may bigat na hindi maririnig ng lahat pero ramdam ng mga nakakaintindi. Umalis ang riff. Umatras ang producer. Unti-unting bumalik ang ingay. Sa iwen, mahihinang usapan, bulungan. Mga tanong na walang agarang sagot. Akala ko pelikula lang yon. Hindi pala. Ang bilis niya. Hindi ko nakita. May isang batang martial artist sa sulok ang nakatitig kay Manny. Parang may bagong pangarap na nabuo sa isip. May isang coach ang tahimik na nagbago ng lesson plan sa kanyang ulo. May isang cameraman ang napabuntong hininga at sinabing, hindi ito basta content. Si Sigal dahan-dahang bumaba ng ring. Kinuha ang tuwalya. Umupo sandali. Wala nang yabang sa kanyang postura. Walang ngiti na may halong pagmamaliit. Ang natira na lang paggalang. Lumapit ang producer. Steven, gusto mo bang ulitin? Mas controlled. Umiling siya. Hindi na. Kailangan. Sagot niya. Nakita na namin. At doon sa simpleng linyang iyon natapos ang usapan. Hindi dahil may natalo. Hindi dahil may nanalo, kundi dahil may natutunan. Sa labas ng Iren, nagsimulang kumalat ang balita. Hindi pa viral, hindi pa headline. Pero sapat na para magtanong ang mga tao, ano nangyari doon? At sa bawat nagkukwento, iisa ang sinasabi. Hindi ito tungkol sa lakas. Hindi ito tungkol sa estilo. Ito'y tungkol sa bilis, disiplina at respeto. Sa loob ng iyan, nag-impeke si Manny. Isinuot ang simpleng jacket. Bago lumabas, tumingin siya sandali sa ring, hindi bilang hari kundi bilang estudyante na patuloy pang nag-aral. Sa likod niya, si Sigal ay nakatingin din sa parehong ring, parehong tahimik. Parehong may iniisip pero magkaiba ang laman ng isip. Para kay Manny, isa lang. Itong araw ng ensayo. Para kay Sigal, isang paalala. Lumipas ang ilang minuto. Matapos ang demo. Akala ng marami tapos na ang lahat. May mga nagsisimula ng mag-impake. May mga nag-uusap na parang ordinaryong araw lang ang nagdaan. Pero may isang bagay sa hangin na hindi patapos. Tumayo si Steven Sigal. Hindi siya agad nagsalita. Tumingin muna siya sa paligid, sa ring, sa mga trainer, sa mga kameraman at sa mga batang martial artist na kanina pa hindi kumukurap. Ang dating kumpiyansang kilos niya ay napalitan ng mas mabagal, mas maingat na galaw. Pwede bang sandali, sabi niya. Tumigil ang lahat. Lumapit siya sa gitna ng walang mikropono, walang script. Walang kamera na nakatutok ng eksakto. Pero lahat ay nakikinig. Marami na akong nakitang fighters. Panimula niya. Sa pelikula, sa training, sa totoong buhay. Tumigil siya sandali. Parang hinahanap ang tamang salita. Akala ko alam ko na ang itsura ng bilis. May ilang napangiti, may ilang nagtaas ng kilay. Pero kanina, patuloy niya. Sabay tingin kay Manny Pacquiao, may nakita akong klase ng bilis na hindi mo pwedeng iarte. Hindi mo pwedeng dayain. Tahimik ang hiwa. Si Manny nasa gilid lang. Nakikinig. Hindi umaangat ang baba. Hindi rin
Umiwas ng tingin. Hindi ito tungkol sa kung anong martial art ang mas magaling. Sabi ni Seagal. Hindi ito tungkol sa ego. Huminga siya. Nang malalim. Ito'y tungkol sa respeto sa disiplina. May isang kameraman ang napalunok. May trainer ang tumango. Underestimated boxing. Diretsong sabi niya. Isang biglang ingay ang kumalat. Hindi palakpakan kundi pagkagulat. Hindi dahil sa pag-amin kundi dahil sa kung sino ang umamin. Nagpatuloy si Seagal. Kapag nakita mo ang ganitong bilis, ganitong kontrol, ganitong tahimik na kumpiyansa, doon mo malalaman na hindi lahat ng laban ay kailangan mong patunayan. Tumahimik siya sandali sa kangumiti ng bahagya. At minsan ang pinakamalakas na suntok ay yung hindi mo inaasahan. Napalingon ng ilang tao kay Manny. May nagbulong, grabe yon. May sumagot. Hindi lahat kayang magsabi niyan. Lumapit si Seagal kay Manny. Inabot ang kamay. Hindi ito eksena sa pelikula. Hindi ito stage. Walang dramatic music. Isang simpleng kamayan. Tinanggap iyon ni Manny. Mahigpit pero maikli. Walang puwersa. Walang pagpapakitang gilas. Salamat sa lesson, sabi ni Seagal. Ngumiti si Manny. Salamat din po, sagot niya. Lagi tayong estudyante. Sa likod may isang trainer ang napabuntong hininga. Yan ang tunay na champion. May isang batang boksingero ang napangiti. Parang may bagong inspirasyong nahanap. May isang martial artist ang tahimik na nag-isip muli tungkol sa sariling pagsasanay. Unti-unting bumalik ang ingay sa US. Pero hindi na tulad ng dati. Mas mabagal. Mas may laman, mas may paggalang. Habang palabas si Manny, may humabol na reporter. Manny, anong masasabi mo sa nangyari? Huminto siya sandali. Tumingin sa reporter. Hindi ito tungkol sa akin. Sabi niya. Tungkol ito sa paggalang sa bawat disiplina. At tuloy-tuloy siyang naglakad. Sa likod niya, nanatiling nakatayo si Seagal. Nakatingin sa ring para bang may iniwang tanong sa kanyang isip, hindi tungkol sa panalo o talo kundi tungkol sa pagbabago. I comment mo. Mahirap bang aminin ang pagkakamali? Dahil sa susunod na bahagi, matapos ang simpleng kamayan, tila may tahimik na hangin na bumalot sa buong ilen. Hindi na ito ang dating lugar. Yon. Hindi dahil sa drama, hindi dahil sa palabas, kundi dahil sa aral na naiwan sa kanilang puso. Sa labas ng inn, nagsimulang kumalat ang kwento. Hindi lamang sa social media kundi sa bawat estudyante, trainer at kasamahan sa martial arts at boxing. Ang mensahe ay iisa. Ang respeto ay hindi ibinibigay dahil sa yaman, katanyagan o lakas. Ibinibigay ito sa bawat isa, lalo na sa akala mong wala siyang kapangyarihan o hindi mo binibigyan ng pansin. At iyon ang tunay na moral ng kwento. Ang kababaang loob ay mas malakas kaysa sa kahit anong suntok, at ang tahimik na respeto ay mas mahalaga kaysa sa anumang palabas ng lakas. Habang naglalakad palabas si Manny at tumitigil si Seagal. Sa ring, may ilang nanonood na nagsimulang mag-comment sa kanilang cellphone, nagtatype ng ka-respect o nagsasabi kung saan sila nanonood. Sa bawat isang nagtype, isang maliit na aral lang na ipapasa sa mundo na kahit sa mabilis na galaw at matinding kompetisyon, ang tunay na lakas ay hindi lamang pisikal kundi sa puso at isip ng tao. Ang huling eksena sa evening ay tahimik na pagtingin sa ring, isang sandali ng refleksyon at respeto. Wala nang galit, wala nang palakpakan, wala nang ingay. Ang natira lang ay ang aral.
Respeto, disiplina, kababaang loob. Ayon. Ang tunay na panalo,